Magandang gabi din naman. Ako po ay nagpapasalamat sa inyong pagdalo gabi-gabi, sa inyong pong presensya, sa ating pong mahal na kapitan at barangay, sa pagpapahintulot po ninyo sa amin na makapangaral ng salita ng Panginoon. Hindi po sa mga church members mula po sa Aroma, sa Magsaysay, sa Baseco, sa Masinop, at dito po sa Gagalangin sa ating pong Cross Church. Habang tinitingnan ko po gabi-gabi ang inyong mga mukha, medyo may lungkot po ng konti sa aking puso dahil tinatanong ko ang Panginoon, kailan po kayo uli makikita ang inyong mga mukha? Sa langit na kaya ulit? O sa mga darating pang panahon? Sana po ay makita ko kayo bukas. Invited kayo alas 9. Dito po sa Gagalangin Seventh-day Adventist Church. Mula sa Circle, meron po diyang 7-Eleven, tutumbukin niyo po yun. Yangko Street. At doon po tayo ay makikita sa palagay ko huling pagkakataon niyo po kaming pamilya makikita. Ito po yung damdamin na simula po nung ako'y nangaral, pag po ako'y aalis sa isang lugar, ako po'y umiyak. Dahil ganito po ang gusto kong buhay, ang mangaral ng salita ng Panginoon. Dito po ako tinawagan ng Panginoon at dito ako po gustong mamatay. Ayoko pong mamatay na nagsusugal, na nagiinom, nagwawalwal. Ayoko pong mamatay na wala sa piling ng Panginoon. At ang pinili ko pong asawa ay gusto ko yung naglilingkod sa Panginoon. At ipinalangin ko po yung aking mga anak na maglilingkod sa Panginoon. Ito po sana ang naitanim ko sa inyong puso. Maglingkod tayo sa Panginoon. Mamaya po ako itatawag ng mga lalaki at babae, matanda at bata, na tatanggap sa ating Panginoon. Sapagkat ang title po ng aking sasalitain sa inyo ngayong gabi, paano ako magsisimulang muli? Paano ako babangon? Paano ako magkakaroon ng panibagong buhay, panibagong pag-asa? Paano ko muling itatayo ang aking mukha at maiharap sa lahat ng tao, sasabihin ng mga tao sa akin, nagbago ka na. Hindi na ikaw yung dating nakilala ko. Ang sabi ng Panginoon sa Mateo 7:13 hanggang 14, pumasok kayo sa makipot na pintuan. Nandun yung buhay. Sa malapad na pintuan, marami ang do'y nagsisipasok. Okay lang yan, basta nagsisimba. Sige inom, sige laklak, sige ang walwal, basta nagsisimba. Ang sabi ng Panginoon, may daan na tila matuwid sa tao, datapat ang dulo na yun, kapahamakan. Ang sabi ng Panginoon, makipot. Bakit sa Adventist ang daming bawal? Bawal kumain, bawal magbisyo, bawal mambabae, bawal magsugal, bawal mag-inom. Minamahal na kaibigan. Hindi nyo na kailangan pang maging matalino. Hindi tayo pinagbabawalan ng Diyos para po tayo maging malungkot. Mas malungkot ang gumagawa ng mga bagay na yun. Ako po idadako na sa ating pong pag-aaral. Tayo po ay manalangin. O Panginoon, itago niyo po ako sa cross. Ang banal na Espiritu po nawang maramdaman namin at huwag naming pigilan ang panawagan niyo sa pangalan po ni Jesus. Amen. Naglalangin ng Panginoon ang sanlibutan ito ng kanyang kapangyarihan at ng kanyang salita. Ating naalaman sa pag-aaral na ang sanlibutan ito ay perpekto, maganda. Ang tao ay walang sakit, ang tao ay hindi namamatay, at ang tao ay kapiling ang ating Panginoong Diyos. At makikita natin ang luntiang parang ang kagandahan at pag-ibig ng Diyos ay makikita natin sa bawat bulaklak, sa bawat ibon na humuhuni. Ang Panginoon ay nagsasabing, ang Diyos ay pag-ibig. Datapwat na ang ating unang magulang ay natukso sa pagkain. Ano yung kaunang tukso? Pagkain. Kaya naman sa ating pong pananampalataya ay dinidiscuss natin kung ano yung pagkain na ayaw ng Panginoon ay pakain sa atin. At may mga pagkain na gusto ipakain sa atin ng ating mahal na Panginoon.
At natukso nga itong si babae, si Eva, at pinagkaloob din sa kanyang asawa para kumain din. At pinalayas ng anghel ng Panginoon sapagkat sila'y makasalanan na, sila'y sinumpa ng Panginoon, at dumating ang isang hapon, paglubog ng araw. Nag-iba ang takbo ng mundo. Ang tao ay nagkaroon na ng napakalaking problema. Ang kalikasan ay hindi na nagbibigay ng kagandahan ng perpekto kagaya ng una. Ang rosas na ating dating tinitignan ngayon ay meron ng tingig. At ang hayop ay kumakain ng tao at ang tao ay kumakain ng hayop at ang bawat isa ay nagkakainan sa isa't isa. Hindi ito yung plano ng Panginoong Diyos sa sanlibutan. Hindi ito yung gusto ng Panginoon. At ang tao ay naging masuwail na sa ating Panginoong Diyos. Tinatampalasan nila ang ginawa ng Panginoong Diyos sa mga bagay na hindi karapat-dapat. At ang tao ay inaabuso ang kanyang sarili. At pagkatapos, ang tao ay naging lulong at sugapa sa mga bagay na ipinagbabawal ng Diyos. Ang sabi po sa Roma 5:12, kaya't dumating sa lahat ng mga taong kamatayan sapagkat lahat ay nagkasala. Dumating ang isang araw, ang ating makinis na balat ay papunta sa kulubot na balat. Ang ating itim na buhok ay papunta sa puting buhok. At ang ating mga ngipin ay nagkakandalagas. Ang ating mga buto ay umaaray na sumasakit. At ang ating mga matay nanlalabo. Isang palatandaan na ang tao, lahat ng tao na tumatanda, namamatay, ay mayroong kasalanan. At wala pa akong nakitang taong nabuhay ng 1,000 taon, ng higit pa sa 1,000 taon, 2,000 taon at hindi namamatay. Isang patunay na ang tao ay makasalanan. At walang iba tayong patutunguhan, kundi sa sementeryo, sa libingan, abo, sapagkat doon tayo nilalang ng ating Panginoong Diyos. Simulan mo tayo pinanganak, tayo umiiyak. Hanggang sa tayo mamatay ay iiyak pa rin tayo at merong iiyak sa atin. Yung dati nating kalakasan ay meron na ding kahinaan. Pagdating ng panahon, yung mga minamahal natin ay paiyakin tayo sapagkat tayo bilisanin at tayo iiwan. Yung mga bagay na pinagtitiwalaan natin sa isang iglap ay maglalaho. Yung mga bagay na akala natin mapayapa ay sa isang iglap ay magkakaroon ng kaguluhan. Yung mga tao nating hinahangaan, akala natin ay walang hanggan, tapos sila ay merong kamatayan. Ang sabi po sa unang Juan 2:17, at ang sanglibutan ay lumilipas, at ang kasamang pita niyaon, datapat ang gumagawa ng kalooban ng Diyos ay nananahan magpakailanman. Kapag tayo gumawa ng kalooban ng Diyos, ang sabi ng Panginoon, tayo mananahan kasama ng ating Panginoong Diyos. Mga minamahal na kaibigan, kapatid, lumilipas ang mga bagay na nagpapasaya sa atin na wala basbas ng ating Panginoong Diyos. Ang sanglibutang ito ay hindi nangangako ng mapayapang buhay. Ang sanglibutang ito ay hindi nangangako ng purong kasiyahan nating naranasan. Pansamantala lang yan. Yes, lumakla ka ng alak, masaya kayo, nagtatawa ng video, okay. Pero pagkatapos noon, nag-iisa na lang kayo, umalis na sila kumpare, luluha kayo, sasabihin nyo, mas worse pa ang inyong nararamdamang lungkot sapagkat temporary lang pala ang nabibigay na kasiyahan ng sanlibutan. Mga minamahal na kapatid at kaibigan, sa gabi-gabi na ating pong pangangaral, sana po kayo'y nag-enjoy sa pakikinig at sa presensya ng Panginoon. Ganito po sana ang buhay natin. Ganito po sana ang ating ginagawa. Yung mga kabataan natin, hindi sana nagiging basagulero o naging pag-away dyan sa kanto, kundi kumakanta ng awit ng Panginoon sa gabi-gabi. Kayo po, alam ko na na-bless kayo sa inyong mga puso ng salita ng Panginoon. At ang sabi po, ang pinakadakilang trahedya sa buhay ay hindi kamatayan. Ang pinakadakilang trahedya sa buhay ay hindi yung namatay ka na wala kang bahay. Ang pinakadakilang trahedya sa buhay ay hindi yung namatay ka na wala kang sasakyan o wala kang pera sa iyong bangko o kaya ay wala ka ng mga bagay na pinapangarap mo at hindi mo nabili. Ang pinakadakilang trahedya sa buhay kundi ang buhay na walang kabanalan, walang Panginoon, at walang kaligtasan. Yes, maaari kang umasenso, umangat sa buhay, nalaman mo ang sikreto ng pagyaman,
ikaw ay nakagraduate, meron ka na ngayong tinataas na diploma, at pinagmamalaki ka ng iyong pamilya sapagkat nakapagtapos ka ng bagay na kukunti lamang nakapagtapos, o kaya nakaipon ka ng mga sasakyan na magagara, magandang bahay, malaking lote. Datapwat, wala naman tayo sa piling ng Panginoon. Our goal in life is not to become successful, but to become faithful to God. Anhin mo ang iyong kayamanan kung ibubulit naman yung kaluluwa sa impyerno. Anhin mo yung karangyaan, pinagtapusan, kataasan, rurok ng tagumpay kung iyong namang kaluluwa ay ibubulin sa dagat-dagatang apoy. Kaya naman pag minsan nasa rurok na tayo ng tagumpay, nakakalimutan na natin ang Panginoon. Ang Panginoon somehow gagamit siya ng mga bagay na ibabagsak ka niya hanggang sa maging zero ka. Tatalikuran ka ng iyong mga kaibigan at iiwanan ka ng iyong pamilya. Itatakwil ka ng mga tao ng sa ganon. Pinapahintulot to ng Panginoon na sa ganon na makilala mo na tanging Panginoon lamang ang tatanggap at magmamahal sa iyo na hindi ka itatakwil. Amen? Amen. Pagkatapos ng tayo ay meron ng cancer, kakayosin natin. Ano mangyayari? Sasabihin natin, Panginoon, bakit? Bakit mo pinahintulot sa akin na magkaroon ako ng sakit? Di ba? Ganun ang mangyayari sa atin, no? Pagka po tayo ay lamuna, walwal na, tapos wala na. Tapos kayo magpe-pray kay Lord, bakit nyo naman po pinaparana sa akin yung ganitong buhay? Di ba? Sinisipa ang Panginoon. Samantalang binigyan ka ng mahabang panahon para ikaw ay makapag-isip, makapag-desisyon ng mabuti. Ang tanong ng karamihan, sa akin po mga nakakausap, simula po na ako'y naging pastor, Pastor, bakit po masarap ang bawal? Bakit po masarap yung bawal? Ang sabi ng karamihan. At itong aking natuklasan, sa akin pong pag-aaral, sa akin pong karanasan sa pagpapastor. Marami na po akong nakausap ng mga drug addict. Kapag po sila'y lamuna at wala na yung tama at sila'y addict na talaga, hindi na po sila masaya. Magnanakaw na sila para lang may pagsustento ang kanilang ginagawa. O kaya po sila'y nangangalog niya. Wala na sila sa landas ng Panginoon. Nasira na yung pamilya. Malungkot ang buhay. Lalo na napapunta kay tulpo. May mukha ka pa bang iharap sa iyong mga kapitbahay? Maliban na lang na napakapal ng mukha mo, no? O kaya ininom mo na lahat ng pinakamamahaling alak. Pagkatapos ikaw ay nandoon na nakahiga na sa balig ng karamdaman at kamatayan. Sabihin mo sa akin, masarap ang bawal pagka naranasan mo na ito. Pag ikay nakulong na, pag ikay hikahos na at hindi mo na alam ang iyong gagawin, sabihin mo masarap ang bawal. Mga minamahal na kaibigan, mas masarap sa pakiramdam ang nagtatapat sa Panginoon. Naramdaman ko na yan. Yung mapalayo sa Panginoon, kahit na nagsisimba ka, yung feeling mo, hindi mo ramdaman si Lord, tapos hindi ka makapag-pray, hindi ka magbasa ng Bible, tapos kine-question mo yung calling mo, Lord, tinawagan mo ba talaga ako? Tapos magtatampo kay Lord kasi hindi binigay ni Lord sa iyo yung bagay na inihiling mo. Ang kapal ng mukha mo. Gusto mo lang si Lord pagka may gusto ka kay Lord. Pero ang gusto mo lang talaga yung regalo ni Lord, hindi si Lord mismo. Ang gusto ng Panginoon, nakikipagrelasyon sa atin. At ang tao'y nagtatanong, dumadaan tayo sa kalungkutan, nakakita tayo ng mga taong namamatay sa bawat kalsada. Ganito lang ba talaga ang buhay? Mula sa bata, tatanda, mag-aaral, mag-aasawa, magkakaroon ng apo, tapos pupunta na sa sementeryo. Ganun na naman. Hanggang sa paikot-ikot na lamang ang buhay ng tao. Na para bagang tinalikuran na tayo ng Panginoon, tatanungin natin, Panginoon, nasaan ka nang kailangan kita? Kasi hindi ka nagbabasa ng Biblia. Hindi ka nakikinig sa pastor. Akala mo, jologs, boring. Akala mo, simba 2 minutes, o kaya 2 hours, okay na. Hindi ganun ang Kristyanismo. Ang sabi po sa 1:3-16, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang tanging anak. Ibinigay ng Panginoong Diyos ang tanging niyang anak sa sanlibutan na sa ganon, magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan at hindi tayo mapahamak. Ito ang plano ng Panginoong Diyos.
Hindi niya pinlano na tayo ay magpaikot-ikot na lamang mula sa bata papunta sa pagkatanda, tapos mamamatay, tapos paikot-ikot na lamang. Hindi ganun ang gusto ng Panginoon Diyos. Gusto ng Diyos, tuldukan ang life cycle ng tao ng paikot-ikot mula sa bata hanggang sa pagtanda. Gusto niyang bigyan ka ng buhay na walang hanggan. Ang sabi ng bata, natanong, Tay, ano po yung buhay na walang hanggan? Sabi ni Pastor Yong. Yung tatay backslide na Adventist, sabi, anak, ito yung buhay na walang hanggan. Bilangin mo yung dahon ng malunggay ng ating kapitbahay. Tay, hindi ko mabilang. Hindi. Pagkatapos niyan, bilangin mo yung mga bituin. Tapos kung punta ka sa Boracay, bilangin mo yung mga buhangin. Pag nabilang mo na, nagsisimula ka pa lang sa buhay na walang hanggan. Di ba masaya? May forever sa pag-ibig ng Panginoon Diyos. May tagumpay sa pag-ibig ng Panginoon Diyos. At di na tayo mananahan pa sa may baha, sa may daga, sa may ipis na lumilipad, pupunta sa bibig ni Pastor Yong. Akala ko gamu-gamu ang gabi. Kakainin ko pa naman sana. Lagi akong kumakain ng gamu-gamu tuwing nangangaral ako eh. First time ko, sana nakakain ng ipis. Sabi ng mga kabataan, Pastor, di ka tumili. Sabi po sa aklat ng Juan 18:36, sumagot si Jesus, ang kaharian ko ay hindi mula sa sanlibutan ito. Ang kaharian ng Diyos ay hindi ang gobyerno ito. Hindi bumaba si Kristo para magwelga. Hindi bumaba si Kristo para mag-chat at sabihin na huwag tayong maniwala sa gobyerno o baguhin ang gobyerno o kalabanin ng gobyerno. Nagpunta siya dito para sunduin yung mga makasalanan at dalhin doon sa langit na bayan. Hindi ito kapangyarihan ng Diyos na pakialaman ng ating gobyerno, kundi magtatayo siya ng kanyang gobyerno, ng kanyang kaharian. Nandun ay wala ng bias. Mga kapatid, ang pagdating ng Panginoon ay malapit na. Sabi niya sa John 14:1-3, I will come again. Isa ito sa pangako kung bakit ako'y Kristiyano pa rin, sapagkat ang Panginoong Diyos ay babalikan ako. Kung balikan ako ng Panginoong Diyos na ako'y nasa cemetery na, I still believe, babalik ang Panginoon, sapagkat ipinangako ng Panginoon na siya'y babalik. At ang Diyos na nangako ay tapat at payak. Datapot sa kanyang pagbabalik ay mayroong dalawang uri ng tao na kanyang dadatnan. Ang mga taong tumanggap sa kanya at ang mga taong nagtakwil sa kanya. Ang mga taong material nakikinig sa gabi-gabi at yung mga taong nakinig pero hindi tumanggap sa kanya. Ang mga tao na nagpalataya sa Panginoon at binuhay yung turo na tunay na Kristiyano, hindi lamang pagsanib sa isang reliyon. Hindi lamang basta pagpapabautismo sa isang reliyon pagkatapos ay nagmumura pa rin, naninigarilyo pa rin, nagsasapong pa rin, nagtutungayaw pa rin, walang pinagbago. Anong klaseng Kristo ang inyong tinanggap? Bago ka magsimba, papatay yung yosi ito sa gate ng simbahan, tapos papasok na parang fraternity, nag-aawayan ang bawat simbahan. Hindi ganun yung Kristo na aking nakilala sa banal na kasulatan na aking binasa. At ang sabi po sa 1:29, narito ang kordero ng Diyos na nag-alis ng kasalanan. Tonight, I present to you Christ, the living sacrifice. Siya yung kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. At kung kaya niyang tanggalin ang kasalanan ng sanlibutan, kaya niyang tanggalin ang kasalanan ng nag-iisang taong kagaya ni Pastor Yong. Kung kaya niyang sanlibutan, kaya niyang nag-iisang tao dito sa tondo na kanyang baguhin at hindi lamang isa, kundi buong tondo kung mananampalataya sa Panginoong Yesus. May kapangyarihan sa dugo ng Diyos. May kapangyarihan sa buhay ni Yesus. Kaya niya hindi ka na maging adik. Kaya kanya magbago sa kapangyarihan at kamatayan at buhay ng ating Panginoong Yesus. Kung mananampalataya ka sa buhay na Diyos. Sapagkat siya hindi na natili sa kamatayan. Siya'y nabuhay. Yayamang ang Panginoon ay nabubuhay magpakailanman, anumang pagkakasala na meron tayo, ganun din, papatawarin tayo ng Panginoon sapagkat siya'y namamagitan sa kanyang mga anak na tumanggap sa kanya. Hindi ako perpekto. Huwag niyong tignan ako'y perpekto, hindi ako si Kristo. Ako'y kagaya niyo rin nagkakasala at nangangailangan ng biyaya ng Diyos. Meron sa aking puso na umiiyak na pinagpe-pray ko kay Lord na sana, Lord, baguhin mo yung masama kong pag-iisip, kapuotan, ng mga bagay na kasinungalingan, ng mga bagay na naiisip ko, naririnig ko, Panginoon, baguhin mo ako. Sapagkat may kapangyarihan ng Panginoon Yesus, magbago ng ugali ng tao. You have to accept Christ Jesus today. Hindi bukas.
Sabi ni Satan, okay lang yan, makinig lang kayo, pero huwag niyong tanggapin. Okay lang yan, tsaka nyo natanggapin. Hindi mo alam bukas, baka hindi ka na magising bukas. Sabi po sa Efeso 2:8, sapagkat sa biyaya kayo naligtas sa pamagitan ng pananampalataya. Ito isang regalo. Hindi ito pinaghihirapan. Hindi ito ginagawa, hindi ito sinusunod na kagaya ng ginagawa ng iba na kinakailangan mong maghirap bago ikaw ay maligtas. Ang sabi po sa 1:9, kung ipinahahayag natin ating mga kasalanan, siya ay tapat at banal na magpapatawad sa ating mga kasalanan. Walang kasalanan na tinatago na pinapatawad ng Panginoong Diyos. Walang kasalanan na lihim na walang hanggan at pagkatapos ay hindi na natin maalala pa. Hindi iyon kinakalimutan ng Panginoong Diyos. Kinakailangan ito ipahayag. Kung ano kasalanan mo, sabihin mo sa Panginoon. Hindi mo na kailangan i-marites pa. Alam ba, nagnakaw ako kagabi kay brother ganito. 3 kambing. Hindi mo na kailangan ikwento. Sabihin mo sa Panginoon. Hindi mo na kailangan sabihin sa pastor, Pastor, nagkasala pa ako, patawaran ng Panginoon. Hindi na po kailangan yun, mga kapatid. Wala nang mamamagitan sa Ama kundi si Kristo lamang. Wala nang ibang tagapamagitan. Ay ibang mga tao ay pinapahirapan ang kanilang sarili para ika nga, sabi nila, itanggapin sa langit ang kanilang paghihirap na ginawa na sana ng ating Panginoong Hesus noon pa. Hindi na natin kailangan gawin. Hindi mo kayang dagdagan ang ginawa ng Diyos sa cross ng Kalbaryo. Kumpleto na yun. Hindi mo na kailangan bumuhat pa ng cross. Bakit kulang pa ba yung ginawa ng Panginoon sa cross? Nakukulangan ka ba? Ang Panginoon ay enough. Sapat na. Kaya niyang linisin ang kasalanan ng buong sanlibutan. Ang sabi po sa 2 Pedro, hindi mabagal ang Panginoon tungkol sa kaniyang pangako, kundi matiyaga sa inyo na hindi niya ibig na sino man ay mapahamak, kundi ang lahat ay dumating sa pagsisisi. Darating ang araw na tayong lahat ay magsisisi sa ating mga kalikuan. Panginoon, I'm sorry, naninigarilyo ako. Panginoon, I'm sorry, naglalaklak ako. Panginoon, I'm sorry, panagot ako sa aking magulang. Panginoon, I'm so sorry. Sabihin natin sa Panginoon sapagkat kinakailangan na hindi tayo mapahamak sa ating mga kasalanan. Exodo 34:6, ang Panginoon isang Diyos na puspos ng kahabagaan, mapagpala at hindi magagalitin. At sagana sa wagas na pag-ibig at katapatan, hindi galit ang Diyos sa inyo. Wala siyang sama ng loob sa inyo. Dumating siya hindi para kayo husgahan. Dumating siya para kayo yakapin, para kayo yapusin, para kayo patawarin, para kayo tanggapin, at hindi kayo hatulan sa ngalan ng ating Panginoong Hesus. Huwag kayong tumakbo sa Panginoon, huwag kayong magtago. Hindi mo kinakailangan magpakalayo-layo sa Panginoon sapagkat siya'y naghihintay ngayong gabi. Tanggapin niyo siya. Huwag na po kayong matigas ang inyong puso. Buksan niyo yung tayo niya ng pananampalataya. Ito bang naririnig namin kay Pastor Yung ay totoo at tunay? Inyo pong nababasa ng inyong mga mata ang talata. Hindi po ito nagsisinungaling sapagkat ito'y galing sa Biblia na kanyang sinulat at ginawa. At ang sabi pa, nag-iingat ng wagas na pag-ibig para sa libo-libo. Nagpapatawad ng kasamaan, ng pagsuway at ng kasalanan. Ngunit sa anong paraan na hindi tuturing na walang sala ang may sala. Anong ibig sabihin nun? Yes, pinapatawad tayo ng Panginoon, pero kung tayo'y hindi hihingi ng tawad, hindi tayo makakaligtas sa panahon ng paghukom. May darating na paghukom na lahat ng ating ginawang masama ipagsusulit natin at darating tayo sa kahihiyan at sa kahubaran sa harapan ng banal na Diyos. Makatatayo ka ba sa iyong paghukom nang walang Kristong tumatakip sa iyong kasalanan? I present to you Christ, our mediator. Siya yung magtatanggol sa atin. Siya yung magsasabi, Ama, sa dugo ko'y tinubos ko siya, iligtas mo siya. Siya yung sa atin ay magtatanggol at magsasabi, minahal niya ako, Ama, tinanggap niya ako. Sa dugo ng kordero, sa dugo na aking binuhos sa krus, ipinapatawad ang kasalanan sa Kanya. Yun lamang po ang tanging nating paraan para tayo maligtas. Hindi natin tayo pahirapan pa yung ating sarili. Para po tayo mapalapit sa Diyos, siya na po ang gumawa ng paraan para tayo mapalapit sa Diyos. At ang sabi po sa Santiago, ang mga demonyo man ay sumasampalataya at nanginginig pa. Anong klaseng pananampalataya kung wala tayong gawa? Ka-level lamang ng demonyo ang ating pananampalataya kung tayo sumasampalataya. Tatapat walang pagbabago sa ating ugali. Ang isipin si Kristo ay nabuhay lamang sa sanlibutan na hindi sapat.
Sasabihin mo, Pastor, kilala ko si Kristo, alam natin yan. Meron din kami paniniwala. Isa lang ating patutunguhan, pero ang iyong pamumuhay ay wala pa rin sa landasin ng Panginoon, wala pa rin pinagkaiba. Kahit nakilala mo si Kristo, your life will never be just the same tonight. You've heard the gospel. Either mawawala ka o magbabago ka. Either titigas ang puso mo o lalambot ang puso mo. That's the good thing about Christ. Sabi niya, hindi babalik ang aking salita na walang mangyayari. Ang sabi po, na Apokalipsis, ako'y nakatayo sa pintuan na tumutok-tok sa inyong mga puso ngayong gabi. Huwag niyong pighatiin ang banal na Espiritu. Pakinggan niyo siya. Itago ako ng Panginoon sa larawan ng ating Panginoon. Ang sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Ang sabi ng Panginoon, Pastor, kailangan ba talagang magpabautismo? Nakausap ng isang doctor of law ang Panginoon Jesus. Sabi niya, hindi ka makakapasok sa karya ng Diyos kung hindi ka mabautismuhan. Pastor, nabautismuhan na ako. Hindi yan bautismo. Kinakailangan, merong tinatawag tayong linisin sa lahat ng kalikuan. No? Ang bautismo dapat merong pagsisisi, pagtanggap sa Panginoon at merong pananampalataya. Paano mo ba bautismuhan ang sanggol? Tatanungin mo sanggol, nananampalataya ka ba? Nagsisisi ka ba sa iyong kasalanan? Hindi. Ang Panginoon Jesus ay nabautismuhan, siya ay malaki na. Kinakailangan may pag-unawa sa salita ng Diyos bago tanggapin ng Diyos. Mahirap na tayo tatanggap sa Diyos na hindi man lamang natin naunawaan ang kanyang salita. Mga minamahal na kapatid, meron pa tayong pag-asa habang tayo'y humihinga at may buhay. And tonight is the best night for you to decide whether we will accept Christ or not. Marahil hindi tayo makakalas sa droga. Marahil hindi tayo makakalas sa mga bagay na ating kinasisiyan ng ating mga puso sa ngayon. Pero kung napapakinggan ninyo ang Holy Spirit na nagsasalita sa inyo, huwag niyong pigilan, sapagkat ito'y galing sa Panginoon. Because when Jesus forgives, He forgets. Kapag pinatawad na ng Panginoon ang kasalanan niyo, kakalimutan na niya simula nung pinanganak kayo. Hindi na niya alalahanin. Samantalang ibang kaibigan natin, pamilya natin, pag tayo nagkasala, mamarkahan na tayo, sasabihin na, ginawa mo ng minsan, uulitin mo pa ulit. Pero ang Panginoon, pag ikay humingi ng tawad, kalilimutan niya lahat ng iyong kasalanan at hindi ka naalalahanin pa ang mga kasalanan mo sa iyong puso. And that's the good thing about Christ. Gawa 3:19, kaya nga, magsisi kayo at magbalik loob upang mapawi ang inyong mga kasalanan. Mga kapatid, mga kaibigan, magbalik loob tayo sa Panginoon. Tanggapin natin siya. Pagsisihan natin ang ating mga kasalanan. Walang mabuting may dudulot yung mga kasalanan na yan kung itatago natin. Hindi yan makapag-aangat sa atin sapagkat ito ay dadaling tayo pailalim hanggang sa impyerno. Gusto ng Panginoon makasama kayo saan man kayong dako, nagtatrabaho man kayo, nag-aaral man kayo. Gusto ng Panginoon kasama kayo. At ang sabi, binibigyan tayo ni Jesus ng kalakasan upang magtagumpay. Yes, maaaring magkamali ka bukas pagkatapos mong tanggapin ang Panginoong Jesus, pero hindi mananatili na habang buhay ka nagkakamali sapagkat mapapanagumpayan mo sa bawat araw ng iyong laban ng buhay Kristiyano ang kalakasan ipagkakalob sa iyo ng Panginoong Jesus. Hindi lamang pinatawad ang iyong kasalanan, but God will give you power to overcome sin. Hindi mo na ulit mauulit pa. Alam niyo, pinagkaiba ng Kristiyano, nagkakasala din naman ang Kristiyano eh. Yan, mga elder niya, yung mga membro na yan, nagkakasala din yan. Kagaya natin na mga makasalanan na wala pang tumatanggap sa Panginoon Jesus. Anong pinagkaiba? Ang baboy kapag ka nalublob sa burak, masaya. Ang tupa pag nalublob sa burak, malungkot. Panginoon, nagkasala ako. Kasi hindi na normal sa iyo pagkakasala sapagkat pinatawad ka na ng Diyos. Hindi na ikaw yung dating tao na nakilala ng iyong mga kasama at nakilala ng Panginoon. Ikaw ay tupa na ng Diyos. Ang sabi po sa 1:12, datapot ang lahat naman sa kanya nagsitanggap ay pinagkalooban niya sila ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Kinakailangan mong tumanggap kay Kristo. Kinakailangan mong tanggapin ang biyaya ng Diyos. Kinakailangan mong tanggapin. Walang kwenta ang regalo ng kaligtasan kung hindi tatanggapin. Tanggapin niyo ang Panginoon ngayong gabi. No, biyaya ng Diyos.
Sa makitigbagay, ang mga nagsisampalataya sa kanyang pangalan. Sasamahan ka ng Diyos sa iyong paglalakbay. Sasamahan ka sa iyong kahinaan. Sasamahan ka sa iyong karupukan. Bibigyan ka niya ng tagumpay. Hahawakan niya ang iyong kamay kapag ikay nadapa. Ibabangon ka niyang muli. Kristiyano ka na. Hindi ka na kagaya nung dati. Kung dati, palabasa ka ng horror o kaya nagsusugal ka o kaya nagbibingko ka, datapat yung oras mo ngayon. Inilalaan mo na lamang sa pagbabasa ng Biblia. Sa mga mababautismuhan, bibigyan ko po kayo ng bawat isa ng inyong Biblia. Babasahin niyo yun, hindi yung display lamang sa inyong bahay. Mas makikilala niyo pa ang Panginoon sa inyong buhay. Magkakaroon kayo ng worship o simba sa umaga, gayon din sa gabi. Tuwing araw ng Sabado, makikita-kita tayo doon sa church. Tuwing Miyerkules ng gabi, makikita-kita tayo. Tuwing Biyernes ng gabi, makikita-kita tayo. Magpapalakasan tayo. Ang church ay hindi para sa mga banal. Ang church ay para sa mga makasalanan. Ito'y paggamutan ng mga taong nanghihina. Doon palalakasin tayo ng Panginoon. Sama-sama tayo magpapalakasan. Amen? Amen. Ang sabi ng Panginoon, ang kinaroroonan ng anak ay kinaroroonan ng buhay. At ang hindi kinaroroonan ng anak ng Diyos ay hindi kinaroroonan ng buhay. Kayo po'y naharap sa pagpili ngayong gabi. Pipiliin niyo ba ang Panginoong Diyos? Sa akin pong pagtatapos, sundan niyo po ang aking mga kaisipan tungkol sa Panginoong Hesus. Sino ba ang inyong tatanggapin? Hindi si pastor, hindi reliyon, kundi si Kristo na ating Panginoon. Masdan niyo inyong tatanggapin na nagdusa sa cross alang-alang sa ating mga kasalanan. Ang ating Panginoon na nagpapaging banal sa lalaki at babae, nagpapatawad ng kanilang mga kasalanan at binibihisan ng bagong damit ng katwiran. Ang Panginoong Diyos, masdan ninyo na hinahawakan niya mga bata, nagkwekwento. Mahal niya ang mga bata. Masdan niyo ang Panginoon na pinanganak sa Sabsaban, pagkatapos ay pinagkanulo, pagkatapos ay ipinako sa krus. Siya hindi nagkasala at walang natagpang pandaraya sa kanyang bibig. Masdan niyo ang Panginoon na bumuhay ng patay, nagpagaling ng may sakit. Kaya din niyang gawin yun sa inyo sa huling panahon. Nagpalayas siya ng demonyo. Nagbigay siya ng kapayapaan sa mga disciples na tinatamasa ng bagyo. Datapwat ipinagkanulo siya ni Judas nung gabi sa hardin. At dinala siya, kinalagkad siya sa harapan ng mga Sanhedrin. Pagkatapos ay tinuya siya, sinabi, siya ang hari ng mga Hudyo at tinuranahan ng tinig. Pagkatapos ay sinampan at dinuraan. Iniharap kay Pilato. At pagkatapos ay sinabi, ipapako ba natin siya sa krus o hindi? Ipako siya sa krus, nagsigawan ng mga tao at kanyang binuhat ang krus na daladalang napakabigat. At ang sabi ng tala sa mga awit 22:16, binutasan nila ang aking mga kamay at ang aking mga paa. Hindi lamang kamay ang binutasan, kundi yung paa ng ating Panginoong Hesus. Nang sa ganun ay may pako siya sa krus at nagdusa siya kasama ng mga makasalanan sa kanyang paligid na hindi dapat siya maparusahan. At ang mga sundalo, ang iba'y nanampalataya at ang iba'y hindi. Pagkatapos ng kanyang kamatayan, araw ng Sabat, siya'y nagpahinga. Nung lalangin niya ang sanlibutan, ay kapitong araw siya'y nagpahinga. Nung tinubos niya ang tao, pagkatapos niyang tubusin, siya'y namatay, siya'y nagpahinga. Hindi kinalimutan ng Panginoon ang araw ng Sabat sapagkat mahalaga ang Sabat sa ating Panginoon. Itong palatandaan na tayo tinubos ng Diyos at ginawa ng Diyos. 2 beses, pagmamayari ka na ng Diyos. Una, ginawa ka niya. Pangalawa, tinubos ka niya. Hindi ka na kay Satanas, umalis ka na kay Satanas. Walang kasiyahan kay Satanas. Tayo bumalik sa ating Panginoon, magbalik loob tayo sa Panginoon, sapagkat sa Panginoon may buhay na walang hanggan. Hindi siya nagtagal sa libingan. Bumangon siya. At siya'y nangakong muling babalik at siya'y babalik. Isang araw darating, bubukas ang isang kalangitan at lahat ng mga anghel ng Panginoon ay bababa. Sisigaw ng malakas na tinig at magkakaroon ng malakas na lindol ng tsunami at ng mga bagay na kahindik-hindik na hindi pa nangyari simula ng lalangin sa libutan. Ang sabi po ng unang 1:13, ang mga bagay na ito sinulat ko sa inyo upang inyong malaman na kayo'y mayroong buhay na walang hanggan. Sino mang sumampalataya ay may buhay na walang hanggan. And this is good news. This is the gospel of God. Lahat ng taong makasalanan na namamatay, pero kung tayo sasampalataya, magkakaroon ka na ng buhay na walang hanggan. Alam niyo ba walang namamatay na Kristiyano? Natutulog lang. O kung nandito kayo, nakinig kayo nung nakaraang gabi, ang nangamamatay na Kristiyano natutulog lang, gigisingin ng Panginoon sa huling araw.
Ito po ang pananampalataya, tatanggapin natin ang ating Panginoong Jesus. At nang si Juan Bautista na nagbabautismo, nakita niyang dumarating ang kordero ng Diyos, paparating, sabi niya, narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Yan ang iyong tatanggapin. Yan ang iyong sasampalatayanan. Yan ang iyong mamahalin. Yan ang iyong paglilingkuran. Yan ang iyong sasampalatayanan kung buhay magmula ngayon at hanggang sa magpakilanman, hanggang sa siya'y bumalik. Yan si Kristo na aking pinapakilala sa inyo ngayong gabi. Samantalang aawit po ang aking mahal na asawa. Pag-isip-isipan mo. Ibibigay niyo ba ang Panginoon? Ang buhay niyo sa Panginoon? O hindi ibibigay? Magandang gabi po sa ating lahat.